So, dito tayo sa at na token. So, makikita niyo nakailang sinusubukan nilang mabutas ang key level na resistance sa around 0.1610, mga ganon. So ilan yung points? 1, 2, 3, 4, 5. So, marami yan. So, ibig sabihin, key level yan. Malakas. So, pag magkaroon ulit ng rejection, ngayon, tayo ay mag-short, okay? So, ito ay resistance. So, sabi ko nga sa inyo, ang pag-draw ng resistance or support, doon tayo sa mas maraming touch. So, ang resistance, sa madaling salita ay roof or bubong, kung saan nagkakaroon ng rejection. At sa support naman, sa madaling salita ay floor or kung sahig. So, sa madaling salita kung saan nagba-bounce yung candlestick. So, dito, ang support nito is around 0.1375, mga ganun. So, sa pag-draw ng support and resistance, walang perfect. Kasi nga, yung iba, sinasama nila yung nagdo-draw lang sila dun sa body ng candlestick. Pero ako, sinasama ko yung mga lower wick or upper wicks ng candlestick. Basta ang importante, yung most touch na sinasabi nila. Mas maraming touch na yung points na magagawa mo, mas maganda. So, pag ito ay nagkaroon ulit ng rejection, kasi dito sa 1-day time frame, kung makikita nyo, ayan, so mga 16.10 ang nagre-reject siya. Then, kung ito naman ay mabutas, ang ating take profit dito is around 0.1930. Pero kung ito ay magkaroon ng rejection, ang take profit natin is around 0.15. Okay? So, yun lang sa nagtatanong ng support and resistance. So, tandaan, ang resistance kung saan lang nagkakaroon ng rejection. So, doon ka magkukonek ng lines, mga visible points. So, for example nga dito, ang visible points niya ay ito, nasa around 16.10. So, mas maraming points makonek, mas maganda. Support and resistance, madali lang, basta yung resistance kung saan nagkakaroon ng rejection, then yung support kung saan nagbabounce ang isang token or yung sinasabi nila yung floor or sahig, diba? So, yun lang and thank you.